Sa nakaraang kwento, naging malapit sa isa't isa sina Kutsing at Wang Yung. Sa tulong ng gurong si Chikung, ipinakiusap nito kay Ginoong Wang ang kinikilalang maestro ng Isla Melocoton na makasal si Kutsing sa anak niyang si Wang Yung sa lalong madaling panahon. Si Uyang Pong naman ay ipinakiusap ang pamangkin niyang si Uyang Ke na makasal kay Wang Yung. Dahil dito isang duelong isinagawa upang pagpasyahan kung sinong karapat-dapat maging kabiyak. Unang sinubok ay ang husay sa martial arts. Dito nagharap si Uyang Pong laban kay Kutsing at si Chikung laban kay Uyang Ke. Ang pangalawang pagsubok naman ay tungkol sa musika. Ginamit ng amang si Hung ang husay nito sa pagtugtog ng plauta. Nagtagisan ng dalawang manliligaw sa bahaging ito. Sa ikatlong pagsubok, kailangan bigkasin ni Kutsing at Uyang Ke ang sanaysay ng ina ni Wang Yung. At sa bahaging yun, si Kutsing ang nagwagi dahilan upang siya ang mapili na makasal kay Wang Yung. Samantala, ang pilyong matandang si Chow Paitung na matagal ng bihag ng islang yon ay biglang nagpakita. Siya raw ang nagsabi kay Kutsing na kabisiduhin na ang sanaysay kahit nalingid sa kaalaman ni Kutsing na ito ay mismo aklat ni Zhao Yin. Bahagi lang daw yun ng panlilinlang ni Paitung para paglaruan si Kutsing at Maestro Wang. Kaya inakala ni Maestro Wang na nagsinungaling sa kanya si Kutsing dahilan upang ito ay magalit at ipatapon siya palabas ng Isla Melocoton. Samantala si Uyang Pong at Uyang Ke na natili sa kanilang batel at si Chikung, Kutsing at Chow Paitung naman sa ibang batel. Ngunit winasak ito ng isang malakas na bagyo. Sa kabila ng lahat, ligtas na nakarating ng Pangpang ang tatlo. Matapos nilang marating ang Pangpang, hindi pa rin binago ni Paitung ang pagiging pilyo at palabiro nito.